Nasa linya ho ngayon si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Ma'am, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ted, and magandang umaga, DJ, at magandang umaga sa inyong tagapakinig. Heidi lang, Opo, wala na tayo salamat. sa Salamat. servisyo. Salamat, Heidi. Opo, paistorbo lang kami. Ma'am, Heidi, itong binabanggit ng presidente no na mga palpak na mga proyekto sa flood control, pwede ba namin malaman lang sa sa punto ng isang auditor, gaano ba kahirap sa audit yung mga flood control projects? Pahiwalay lang natin yung dredging, desilting, at saka yung mga drainage na ganyan. Pwede bang pakipaliwanag, please? Okay. Ted, siyempre mahirap yan. Unang-una, may iba't ibang uri ng audit. May performance audit, merong fraud audit. Yung performance audit, ang tinitingnan lang compliance. Hindi naman ganun kahirap. Pero pagdating dun sa mga, sabi natin, mahirap hanapin ang accomplishment. Di po ba? Di ba? Halimbawa, dredging. Pag umulan, hindi mo na makikita yan. Di ba? And then yung tinatawag nating embedded items sa mga flood control. Diba? Halimbawa, gaano karaming ilang cubic ng ang ginamit diyan. Hindi yan nakikita dahil usually na yung foundation or mahirap puntahan. So, una, ang halimbawa ang gagawin mo ay performance audit. Ang titingnan mo diyan syempre, hindi lang yung compliance. Kumbaga compliance, na-submit ba yung mga dokumento? Tama ba yung pag-award ng project? Yung compliance yan, Pero sa performance audit, titingnan natin yung effectiveness ng project. Diba, Ted? Natin bang flood control na project na rin ay totoo bang epektibo? Ay baka naman kasi yung pagka-design sa kanya ay hindi sapat in such a way na hindi na pag-aralan yung volume of water na dumadaan dyan, kaya mahinang klase. Pero on the other hand, pwede rin kasi na dinesign ng pagkaganda-ganda and on that basis in-award yung project. So medyo mataas ang presyo. Pero pagdating sa execution, pinipid or binuwasan. Diba? So isa yung mga na yun. Pwede rin magkaroon ng overpricing sa mga bid items. Mahirap siyang auditin dahil una, kailangan mo yung participation ng Technical Property Inspector, yung TPI natin. Mm-hmm. Hindi lang auditor ang tumiting nito. Yung auditor, siya ang gumagawa ng audit, pero i-request niya yung participation ng engineer ng DSO for purposes of contract evaluation. Siyempre, pag-aaralan yung kontrata, pag-aaralan yung feasibility study. Ang problema natin, Ted, ay hindi naman ganun tayo ka-up-to-date sa ating mga tinatawag na hindi ko magamit yung technical na term, yung parang mga equipment na kailangan pang survey, di ba? Halimbawa, yung na yan ay gagawin ay nasa may punto or something. Paano mo, dapat meron kang tinatawag nating, yung makikita yung yung halimbawang drone, di ba? Ay hanggang ngayon, dadalwa daw ang drone na meron ng COA. Hindi lang yan, yung testing ng soil, yung quality niya para malaman natin yung mag-hold ba siya ng weight, ganyan, di ba? So, in terms of yung tinatawag nating technical na gamit ng ating inspector, kulang tayo doon, To mention na sobrang dami ng kailangan auditin, daming trabaho ng auditors, pero syempre, minsan konti yung auditors, at hindi rin natin maiiwasan yung minsan napapag-isipan ng connivan, So, isa yon. Pangatlo, yung evaluation dapat ng kontrata kasama yung pag-aaral ng feasibility study, Ang tanong natin ay, minsan aaminin natin na hindi lahat ng kinds of expertise ay naandun sa ating mga auditor. Minsan, sa ibang bansa, katulad nung nasa UN ako, madali yon dahil kung wala kaming expertise, we can hire. Diba, magka-hire kami ng psychologist kasi kailangan namin i-test yung yung binigay na dokumento, yung testimony, etc. Allowed yun. Sa atin, walang gano'n. Diba? Usually, ang ng COA, in-house. Kung ano yung meron ka. So, kung minsan, ang biro ko nga doon, ng auditor ako nagpapaka-engineer na rin kami. Parang ganyan, which is not, hindi tama, pero yun ang meron tayo. So, mahirap auditing talaga. Kaya mahalaga yung tinatawag nating citizens participation. Okay. Opo, citizen participation. Heidi, yung sinasabi mo muna na mahirap yung desilting o tsaka yung dredging kasi nga kapag umulan, bumaha, maaring ikatwiran na naanod ulit yung lupa doon sa ilog. Sa ganong usapin, ano ang magagawa
kung ng COA o sino man nag-o-audit para lang malaman na nagbigay ka ng pera sa kontraktor, sa totoo lang ghost ito, wala talagang ginawa, para mapatunayan yon. Anong mga pwede? Maraming pwedeng gawin. Una, hahanapin mo yung meron dapat siyang nakadesignate na kung saan mo itatapon. Diba? Halimbawa, ano bang tawag nila dyan sa Tagalog? Kung naghukay ka ng ilaw, etc., meron kang mga nahukay ng mga kung ano-ano, diba? Meron dyan designated area. So, halimbawa, doon. So, pupuntahan mo yon. So, titingnan mo kung naandun. Pero meron din silang excuse. Sabihin nila, naku ma'am, nandyan pa, pero baka hinakot ng mga citizen at ginawang pantambak, diba? Ganyan. Second, titingnan mo ngayon yung estimates nila. Naandyan siguro yung volume ng na kailangan nilang i-hukayin, and then i-estimate mo yon. Halimbawa, ilang tao magre-require nito, and then i-estimate mo rin ano-anong equipment ang kailangan. So titingnan mo ngayon nasa ng inyong contract ng equipment rental, o minsan naman hindi nagre-rent, minsan meron pag-aari ang LGU. Kung pag-aari ng LGU, titingnan mo pati fuel request niyan, etc. No? Now, titingnan mo rin yung tao, yung payroll. In other words, meron tayong laging ginagawa na kumbaga i-walk through mo yung process, di ba? Okay. At hahanapin mo yung mga ebidensya. Saan itinambak? Ano yung style ng dredging? Is it manual? Is it hydraulic? Now, kung hydraulic at mayroong mga equipment, you look for the rental of equipment. If it is not rented and it is owned, you look for the fuel, you look for the payroll. In other words, parati yung meron tayong tinatawag na traceability. Yung tinatawag nating parang audit footprints. Ayan, parang ganyan kumbaga. Kaya mahalaga yung citizen. Yung citizen, nakita niya, nakita ko nga ho, nagkaroon ng yan. Nag-i-interview yan usually. Ang auditor, iikot yan sa vicinity. Nakita niyo po ba na may nagpunta na government dito? Ayan. Ngayon, kadalasan, ang problema naman natin dyan, magse-certify ng wala. Pagdating sa sandigan, biglang babaliktad. Mahalaga yung may citizen dyan, nagpicture ka. O nakita mo, oo, may nagpicture. Pero ito lang ang nakita sa picture, so napakalaki ng participation ng Mahirap siyang auditin dahil una, wala tayo na tinatawag nating appropriate expertise. When I say appropriate expertise, hindi lang kasi ito yung parang magkikwenta ka lang. Kailangan meron kang mga gadget, meron kang equipment. Kung yun ay nasa bangin, paano mo aakyatin o paano mo aanin pagsusukat, Kailangan mo ng drone, kailangan mo ng testing ng Ang pinakamalupit dito ay siyempre, pag inanalyze mo yung contract for purposes of audit, kailangan makita mo yung feasibility para mapag-aralan mo. Kasi ito yung magdedetermine. Sakto ba yung design ng flood control na inyong pinunduhan? Dahil saan sila kikita dyan? Posibleng napaka-complicated ng pagka-design and therefore na-award ng ganong kamahal. Pagdating sa execution, may hingi si ganito, may hingi si congressman, may hingi si blah blah blah. Ang gagawin, titipirin ang materials, titipirin ang labor, or merong mga hindi gagawin na items of cost. Hindi ko sinasabing lahat ng nangyayari ito. Ito yung na naranasan namin at nakita namin nung naandyan pa ako. Hindi ko na po alam ngayon dahil wala na po ako sa COA. Paano po yun, Heidi, kapag ang isang auditor, sabi mo nga, wala namang technical know-how talaga doon sa mga civil engineering design ng flood control projects. And then yung pag-test nung tama ba yung sementong ginamit, yung bakal na ginamit, no? At yung kanyang presyo ng kontrata, ng project, vis-a-vis overpriced ba ito, substandard materials, sa ganung handicap ng COA, ano solusyon kaya doon? Meron namang ilang mga halimbawa, kung minsan nagpapahiram ng equipment ang DPWH. Kasi ang alam ko, ang JICA tumulong dyan Nagbigay sila ng mga equipment, pero ang priority nila DPWH. Sana sa susunod parinig ito. Sana naman sa COA naman. Ang ginagawa talaga ng ay kung ano yung best available document. Kaya madalas sinasabi, table audit lang naman yung ginawa, di ba? Pero kung minsan, nagkakaroon ng inspection. Pag nagkaroon ng inspection, siyempre, ito yung reality. Ikaw yung inspector. Sabi mo, teka, Bok, tatawid ba ako dyan? Ang lalim-lalim yan. Besides, embedded na yung materials, di ba? Embedded na di ba? Pangatlo, meron din tayong isang weakness na tinatawag nating quantum merit. Halimbawa, yung ating compliance audit, nakita natin, hindi tama yung pagka-award, etc. Pero hindi nga tama yun. May problema ka sa pagka-award. Pero natapos yung project
hindi naman natin pwedeng i-enrich yung gobyerno sa expense ng ibang tao, di ba? So chances are, titingnan lang nila kung magkano yung dapat ibayad, pero babayaran pa rin. So ito yung mga, I'm not saying ito yung parang mga challenges sa mga audit. Okay, okay. Sige. So pero sa inyo, sa mga auditors, doon pa lamang sa listahan ng project, Oo. cost of project, yung mga alam mo na yung red flags. Totoo yun. Yung mga red flags. Ano sa inyo? Okay, una, titingnan mo yung plans and specifications, di ba? Oo, titingnan mo doon yung ano ba yung bid items. Halimbawa, gagamit ka ng aggregate o anong ilang cubic meter, ganyan, di ba? And then yung price. O eto na naman, ikikwento ko lang yung another challenge. Noong dati ang COA, meron kami ginagawang price monitoring routine kung saan lahat ng presyo ng inaandon para may comparison ka. Ang problema natin ngayon, wala nang ginagawa ang COA ng price monitoring. So in terms of the determination of overpricing, talagang magtatrabaho ka, magkakanvas ka. Alam naman natin, Ted, na pag nagtanong ka sa supplier, magkano ang simento, ganyan, magsasabi siya. Pero pag may papirmahan na, tatanggi na kasi sasabihin ako, ayaw namin madamay dyan, hindi kami magkakaroon ng kontrata, hindi kami bibilhan ng local government, right? So ito naman yung challenges. Pero so sa atin, may mga audit procedures. But how do we make these procedures effective enough to combat the possible corruption opportunities na meron sa ngayon? Lalong-lalo na ngayon, makakapal na talaga ang mukha. At talagang medyo ginajustify na lang na hindi na mahirap ng puntahan Sige, okay na yan. Parang ganyan. Lalong-lalo na kung halimbawa, mas may incentive na hindi mo puntahan kaysa puntahan mo. You know what I mean, right? Doon sa mga projects na notorious naman na talaga namang source of kickback, no? Maliban sa desilting, dredging, si Mayor Benji may sinasabi, yung rock netting, cat's eye, yung mga barandilya sa mga highway, mga ganon. Yung panahon pa lang ninyo, red flag na? Hindi namin nakita yan na red flag. Kasi noon, meron na kaming, ang tawag nito, malalim or very strong yung monitoring namin ng mga reports. Hindi sa bago lumabas ang audit report ng agency noon, dumadaan sa office ko Binabasa ko talaga yan at iniisa-isa namin. Minsan ini-edit pa namin. So ang ibig sabihin, malakas yung oversight noon. At meron din kami mga citizen partners noon. Pero syempre, hindi naman ako pwedeng magsabing perfecto at wala. Posibleng meron. Ang sinasabi ko lang, hindi siya ganyan katindi. Unlike ngayon. And alam naman natin, Ted, na ngayon parang inopen talaga yung floodgates of corruption. Magsimula nung previous administration. I have to say that. Sige. So ngayon, Heidi, kung ikaw lang naman ang magpapayo kay Presidente, I'm sure napakinggan mo yung kanyang sinasabi sa huling parte ng kanyang SONA. Ano ang dapat gawin niya ng kanyang office at yung kanyang mga inaatasan na mag-audit nitong mga flood control projects na ika niya ay pinagkakitaan? Paano? Okay. Ganito, not only for the President but to the Senate and Congress. Una, maganda yung sinabi ni Presidente, gagawin din niya daw public yung listahan. Sa akin, total contracts naman to, public document, isama mo na yung listahan ng mga bid items, magkano presyo. Para makikita ng public, ang mahal ng semento, ang mahal ng bakal, di ba? Ipapublic mo na rin lang Di man gawa ka ng website na pwede natin sabihing open contract. Nandyan yung kontrata, nandyan yung contractor, nandito yung source of funds, but yung mga selected items, usually yung mga embedded items, bakal, aggregate, lagyan natin ng presyo, semento, presyo natin para dun pa lang, masi-check na kaagad yung overpricing, di ba? Now, ang request naman natin sa Senate and Congress ay bakit kaya hindi pangunahan yung pagpupundo ng participatory audit? Kasi ito yung TED, ginawa na siyang institutional policy ng COA. Pero ang tingin ko, kung talagang seryoso tayo dito, bawat project ng ahensya, kunyari flood control ng DPWH, i-embed mo na doon sa project yung citizens participation kasi paano ba naman yung citizen mamamatahi pa sila para lang magano. So kung naka-embed doon sa project, meron ka na kaagad automatic na monitoring. In that sense, dahil wala tayong pre-audit at dahil laging delayed ang COA audit report, meron tayong strong na preventive approach, diba? So una, para sa Presidente, i-open nyo na rin po ang presyo ng mga bid items. Anyway, contract naman po ay public document. Second, sa Congress and Senate, na make sure na pagpasok ng ahensya na budget ng flood control,
isama na yung budget for the Citizens Participatory Audit, di ho ba? And tinatawagan natin ang mga simbahan, ang professional organizations, yung mga organizations ng architect, yung PICE na organizations ng engineer. Ito yung pagkakataon na mag-give back tayo. Halimbawa, okay, engineer, architect, pakiayos nga, tingnan mo nga itong feasibility study. Hindi ho natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. At syempre, Ted, kailangan namin kayo. Kailangan pag yung presyo inano at hindi tama, tag-ingayin natin yung citizen, interviewin mo yung mga yon at ikaw mismo bumasa. Ito ang presyo ng semento, ito ang presyo. And then we can of course moderate the greed of all those making money out. Okay? Opo. Salamat, Ted. Sige. So, Heidi, yung participation ng citizen dito sa Kamo, ano yun, doon pa lamang sa appropriation sa GAA, nakalagay na doon na mayroong kaukulang budget para doon sa mga mamamayan na dapat ay present from day one noong deliberasyon doon sa bidding process, etc.? Oo. Actually, may budget silang ginawa for COA. Kaso masyado anong tawag nito, punong-puno lahat sa COA di ba? So gawin natin, ibaba natin yung budget. Baka sumobra yung budget ng COA kung saan mapunta sa sipag. So gawin natin, ibaba natin yung budget mismo dun sa project na ibibigay natin sa ahensya. Okay. And then, gawa natin ang guidelines. Pero lilinawin ko, Teda, hindi mag-audit ang citizen at sila ang magdidisallow. Walang ganon. Ito na naman, sasabihin po daw ako dahil hindi pwede. Hindi ganon. Ang tawag natin, there are specific participations of our auditors, of our citizens. Like halimbawa, yung pa-picture-picture ka ng project, di ba? Yung pasukat-sukat ka, ayan. Yung evaluation, yung interview, ayan. Oo. Pero yung disallowance, etc., yung fraud, hindi ho pwedeng tanghimasukan yan. Okay? In other words, partner po ang COA at saka ano. So it's both an appeal to the Commission on Audit and to the different members of the Congress and House, Congress and Senate pagdating po sa deliberation ng budget, di ba? And hamon natin sa Presidente, di ba? Sa ating minamahal na Pangulong Marcos, sana naman sinapangan niyo na rin lang yung pagtatawag na gawing open yung kontrata. Ay di i-open niyo na rin yung mga presyo ng mga bid item para ho talagang mahirapan silang mag-overprice. Ang parang paglalaroan na lang nila yung volume, di ba? At least yung ano. Now, pagdating naman na sumali yung mga professional organizations, pwede silang tumulong. Nakuha na natin yung tamang presyo. Aba, ay parang masyadong sobra ang estimate nyo dito. Doon tutulong ang architects and engineers. Diba, Ted? Opo. Yes, ma'am. Sige. Ayan. So, Heidi, salamat na marami muli sa iyong pagbibigay ng panahon para maipaliwanag ang napaka-importanteng isyong ito. Sa iyo ako nagpapasalamat dahil napakalaking tulong nito para sa ating mamamayan. Maraming salamat and magandang umaga sa lahat. Salamat pa. Thank you very much. Former COA Commissioner Heidi Mendoza.